Nagising si Alena sa isang silid na hindi kanya. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang bigat ng kanyang ulo na tila may bakal na nakapulupot dito. Sinundan iyon ng amoy. Amoy ng mamahaling pabango na nakahalo sa hangin. Isang amoy na hindi pamilyar ngunit alam niyang pangmayaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malambot na sinag ng araw ang sumalubong sa kanya mula sa malaking bintanang salamin, tinatabingan lang ng manipis at puting kortina. Napakurap-kurap siya. Pinipilit alalahanin kung nasaan siya. Ang kumot na bumabalot sa kanya ay seda. Mas malambot pa sa kahit anong nahawakan niya sa buong buhay niya. Napaupo siya at doon niya naramdaman ang panlalamig sa kabilang bahagi ng kama. Walang tao. Mag-isa lang siya. Biglang bumalik ang mga alaala, pira-piraso, tulad ng basag na salamin, ang malakas na tugtog, ang masasayang tawanan, ang matatalim na tingin, at higit sa lahat, ang mukha ni Marco Valeriano. Ang gabing iyon ay ang ika-20 anibersaryo ng Valeriano Corporation. Isang gabing dapat ay puno ng saya, ngunit para kay Alena, isa lang itong paalala kung gaano kalayo ang agwat niya sa mundo ng lalaking matagal na niyang itinatangi. Bilang isang simpleng admin assistant, dapat ay nasa bahay na lang siya, ngunit pinilit siya ng kanyang mga kaibigan. Minsan lang to, Alena. Malay mo mapansin ka na ni Sir Marco. Napangiti siya ng mapait habang naaalala ang sinabi nila. Mapansin? Oo, napansin nga siguro siya. Mula sa isang sulok ng Grand Ballroom, pinanood niya si Marco sa entablado, ang CEO ng kumpanya. Matikas, matalino, at napakagwapo sa suot nitong itim na toksido. Bawat salita na lumalabas sa bibig nito ay tila musika sa kanyang pandinig. Sa bawat ngiti nito, tila tumitigil ang kanyang mundo. Hanggang sa umakyat sa entablado si Katrina Ilustre, ang perpektong babae para sa perpektong lalaki, maganda, mayaman, at sosyal. Inakbayan siya ni Marco, at sa harap ng daan-daang empleyado, hinalikan ito sa labi, isang maikling halik, pero sapat na para maramdaman ni Alena ang tila milyon-milyong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nagpalakpakan ang mga tao, ngumiti si Katrina na parang reyna, at si Alena, hindi na niya kinaya. Tumalikod siya at halos takbuhin ang bar sa kabilang dulo ng ballroom. Isa pa nga, sabi niya sa bartender, itinuturo ang baso ng tequila na nasa harap niya. Kailangan niyang makalimot. Kailangan niyang pamanhirin ang sakit. Sunod-sunod niyang nilagok ang mapait na likido, umaasang mabubura nito ang imahe ng dalawa sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, may narinig siyang pamilyar na boses sa kanyang tabi. Mukhang malalim ang problema mo, miss. Halos mabilaukan si Alena nang makita kung sino iyon. Si Marco Valeriano, nakatayo sa tabi niya, hindi na kasing sigla tulad ng nasa entablado kanina. Gusot ang kwelyo ng toksido nito at bakas sa mukha ang inis. Sir Marco, nauutal niyang sabi, agad na napatayo ng tuwid. Hindi siya pinansin nito. Kumuha ito ng isang baso at nagsalin ng whiskey. Isang tungga lang, ubos agad. Women? Bulong nito sa sarili, puno ng pagkadismaya. They are all the same. Hindi alam ni Alena ang sasabihin. Nananatili lang siyang nakatayo roon, tila isang estatwa. Mukhang nag-away sila ni Katrina, naisip niya. At sa isang iglap, isang maliit na bahagi ng puso niya ang natuwa. Hindi niya matandaan ang eksaktong pinag-usapan nila. Ang alam lang niya, sa bawat salitang binibitawan ni Marco, lalong tumitibok ng mabilis ang puso niya. Nagrereklamo ito tungkol sa mga babaeng materyoso, sa mga relasyong parang negosyo, at si Alena, sa kalasingan at sa matagal ng pag-asam nakinig lang, tumatango. Nagbibigay ng mga salitang alam niyang gusto nitong marinig. Sa unang pagkakataon,
Pakiramdam niya ay nakikita siya nito. Hindi bilang isang hamak na empleyado, kundi bilang isang babae. Isang taong nakakaintindi sa kanya. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na. Isang sayaw sa ilalim ng madilim na ilaw kung saan ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at dinama ang init ng kamay ni Marco sa kanyang likod. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango na humahalo sa sarili niyang hininga. Ang paglabas nila sa ballroom para magpahangin sa balkonahe, kung saan ang malamig na simoy ng gabi ay hindi sapat para palamigin ang nagiinit niyang pisngi. Sana lahat ng babae. Kasing simple mo. Narinig niyang bulong ni Marco. Ang boses ay mababa at bahagyang paos dahil sa alak. Ang mga salitang iyon. Para kay Alena, iyon na ang pinakamagandang narinig niya sa buong buhay niya. Para sa kanya, isa iyong pag-amin, isang pagpili. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa tulak ng alak at emosyon, hinalikan niya ito. O siya ba ang humalik sa kanya? Hindi na niya matandaan. Ang tanging alam lang niya ay ang paglapat ng kanilang mga labi ay parang isang pagsabog, isang perpektong katapusan sa isang gabing puno ng sakit, at isang perpektong simula sa isang panaginip na akala niya ay hinding-hindi magkakatotoo. Ang sumunod ay isang mabilis at malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang paghila ni Marco sa kanyang kamay, ang mabilis na paglalakad nila sa pasilyo ng hotel, ang tunog ng keycard, ang pagsara ng pinto, at ngayon, ang pagsikat ng araw. Pinilit ni Alena na alisin ang mga alaala sa kanyang isip. Bumangon siya mula sa kama. Napansin ang damit niyang nakatupi sa isang silya. Mabilis siyang nagbihis. Ang bawat galaw ay tila mabigat. Pakiramdam niya ay may mali. Ang katahimikan sa silid ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng pag-iwan. Inilibot niya ang kanyang paningin, hinahanap ang kahit anong palatandaan ni Marco. Ang kanyang sapatos, ang kanyang coat, wala. Ngunit may nakita siya sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bintana. Isang puting sobre. Nanginginig ang mga kamay na nilapitan niya ito. Pangalan niya ang nakasulat. Alena. Hindi niya kilala ang sulat kamay. Pero alam niyang para sa kanya iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Dalawang bagay ang laman nito. Ang una ay isang tseke. Nakapangalan sa kanya. Ang halaga ay sapat na para hindi na siya magtrabaho sa loob ng 1 taon. Nanlamig ang buong katawan ni Alena. Bakit? Para saan ito? Ang pangalawang laman ng sobre ang sumagot sa kanyang tanong. Isang maliit na piraso ng papel mula sa stationery ng hotel. Mayroong 2 maikling pangungusap na nakasulat dito sa parehong sulat kamay na nasa sobre. Sorry for last night. This is for your trouble. Bawat salita ay parang isang sampal. Sorry. Trouble. Ganoon lang iyon. Isang abala, isang pagkakamali na kailangang bayaran para makalimutan, ang lahat ng kilig, ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng pantasya na binuo niya kagabi ay gumuho sa isang iglap. Ang init na naramdaman niya ay napalitan ng nakakapasong kahihiyan. Ang mga halik na inakala niyang puno ng kahulugan ay isa lang palang transaksyon. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Napakuyom ang kanyang kamao, nilukot ang tseke at ang malamig na paalala ng kanyang katangahan. Hindi ito isang panaginip, isa itong bangungot, at ang pinakamasakit sa lahat, siya mismo ang nagpasok sa sarili niya dito. Lumipas ang mga linggo na parang isang mahabang bangungot. Yuko-ulo siyang pumapasok sa opisina. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang kakayahang magpanggap na normal ang lahat. Ang bawat pagngiti ay tila pumupunit sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang pakikipag-usap sa mga katrabaho
ay naging isang obligasyong halos hindi na niya makayanan. Tila ba may nakasulat sa kanyang noo na kahihiyan. Ang perang iniwan ni Marco ay hindi niya ginalaw. Nakatago pa rin ang nilukot na tseke sa ilalim ng kanyang mga damit. Isang paalala ng gabing winasak ang lahat ng kanyang pangarap. Pero may ibang nagbago sa kanya. Isang pagbabagong hindi niya kayang kontrolin. Ang pagbaliktad ng kanyang sikmura tuwing umaga. Napilit niyang isinisisi sa stress. Ang pagiging sensitibo ng kanyang pang-amoy. Ang dating paborito niyang amoy ng kapeng barako ay nagiging dahilan na ngayon ng kanyang pagduduwal. At ang pagod, isang pagod na tila umuubos sa lakas ng kanyang mga buto, na kahit anong haba ng tulog niya ay hindi nawawala. May isang takot na unti-unting nabubuo sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang posibilidad na nakakatakot isipin, ngunit hindi na niya maaaring ipagsawalang bahala. Isang gabi, habang nag-aabang ng masasakyan, kinailangan niyang tumakbo sa isang madilim na eskinita para lamang isuka ang lahat ng kanyang kinain. Habang nakasandal sa pader, nanginginig at hinahabol ang hininga, alam na niya. Hindi na ito stress. Ito ay iba na. Sa isang botika na malapit sa kanyang apartment, halos pabulong niyang binili ang isang pregnancy test kit. Ang tingin ng matandang ginang sa counter ay tila tumatagos sa kanya. Hindi na niya ito inintindi. Mabilis siyang umuwi at ikinulong ang sarili sa banyo. Ang 5 minuto ay parang 1 oras. Nakaupo siya sa malamig na sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang nakapatong sa lababo ang maliit na piraso ng plastik na magdidikta ng kanyang kinabukasan. Ang bawat segundo ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Paano kung, nang sa wakas ay lakasan na niya ang kanyang loob para tignan ito, ang mundo niya ay tuluyang huminto, 2 pulang linya. Malinaw, walang duda, hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, nanatili lang siyang nakatitig dito, habang ang pakiramdam ng pagkatulog ay bumabalot sa buo niyang katawan. Buntis siya, magiging ina siya, at ang ama ng kanyang dinadala ay ang lalaking itinuring siyang isang abala na kailangang bayaran. Sa mga sumunod na araw, isang bagong pakiramdam ang namayani sa kanya, determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kanyang nasaktang puso, o sa kanyang kahihiyan. May buhay na sa loob niya, isang buhay na kailangan niya protektahan, kailangan niyang sabihin kay Marco. Hindi dahil umaasa siyang mamahalin siya nito. Hindi dahil gusto niyang bumalik ito sa kanya. Kailangan niyang sabihin dito dahil karapatan ng anak niya na makilala ang kanyang ama at karapatan din ni Marco na malaman na magkakaroon siya ng anak. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang dinadala niya. Matapos ang 1 linggong pag-iipon ng lakas ng loob, nagtungo siya sa opisina ni Marco. Ang higanteng gusali ng Valeriano Corporation ay tila mas nakakatakot ngayon. Ang bawat hakbang niya sa malawak na labi ay mabigat. Bawat empleyadong nakakasalubong niya ay tila hinuhusgahan siya. Nang makarating siya sa palapag ng executive offices, huminto siya sa harap ng malaking pinto na gawa sa kahoy. Marco Valeriano, CEO. Huminga siya ng malalim, itinaas ang kamay para kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, narinig niya ang mga boses mula sa loob. Ang una ay ang matinis at sarkastikong boses ni Katrina. "Oh please Marco, don't tell me you're still thinking about that little assistant." Nakita ko siya kanina sa lobby. My God, she looks pathetic. Para siyang basang sisiw. I can't believe you even touched someone like her. Nanigas sa ere ang kamay ni Elena. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na halos hindi na siya makahinga. Sumunod ang boses ni Marco, puno ng inis at pagod. "Pwede ba, Katrina? Let's not talk about her. It's over." "Over? Of course, it's over.
It never even started. Tumawa si Katrina. I just want to know why you look so bothered. Are you feeling guilty, darling? Isang sandali ng katahimikan. Para kay Alena, ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Naghihintay siya, umaasa, nagdarasal na ipagtanggol siya ni Marco. Sabihin man lang sana nito na hindi siya pathetic, ngunit ang sumunod na mga salita na lumabas sa bibig ni Marco ang tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Guilty? For what? Malamig na sagot ni Marco. It was a mistake. A drunken mistake. She meant nothing. Isa lang siyang pagkakamali. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. She meant nothing. Isa lang siyang pagkakamali. Nagpatuloy pa ito. At ang bawat salita ay mas matalim kaysa sa nauna. The biggest mistake, actually. Probably an opportunist, hoping to get something out of it. Good thing I handled it quickly. Now, can we please drop it? Isang nakakapasong lamig ang gumapang sa buo niyang katawan na sinundan ng isang matinding kirot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Oportunista. Iyon pala ang tingin nito sa kanya. Isang babaeng naghahanap ng pagkakataon. Ang gabing inakala niyang puno ng emosyon ay isa lang palang pagkakamali para dito. Isang problema na kailangang i-handle na pahawak siya sa kanyang tiyan. Ang buhay na nasa loob nito, ang anak ng lalaking kinasusuklaman siya, ang anak ng lalaking itinuring siyang pinakamalaking pagkakamali. Hindi na siya kumatok, dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay maingat, na parang isang magnanakaw na ayaw magising ang mga natutulog. Nang makalayo siya sa pinto, tumalikod siya at naglakad. Mabilis, palayo, hanggang sa ang paglalakad niya ay naging isang tahimik na takbo. Takbo palayo sa opisina, palayo sa building, palayo sa lahat ng sakit at kahihiyan. Hindi na siya pumasok kinabukasan o sa susunod na araw. Sa loob ng isang linggo, nagkulong lang siya sa kanyang apartment. Isang gabi, sinunog niya ang tseke ni Marco hanggang sa maging abo ito. Kasabay ng pagkasunog niyon ay ang pagkasunog ng lahat ng nararamdaman niya para sa lalaki. Nag-impake siya ng isang maliit na bag. Ang mga damit niya, ang kaunting pera na naipon niya, at ang resulta ng pregnancy test. Nag-iwan siya ng isang maikling resignation letter sa mesa ng kanyang apartment para sa landlord. Wala siyang sinabihan. Wala siyang pinagpaalaman. Tulad ng isang multo, naglaho siya. Sakay ng huling biyahe ng bus paalis ng Maynila, nakatingin lang si Alena sa bintana. Ang nagniningning na mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang mga pangarap ay unti-unting lumalayo, lumalabo, hanggang sa tuluyan ng naglaho sa dilim. Naramdaman niya ang malamig na hamog sa salamin, umambon sa labas. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman ang bahagyang umbok na halos hindi pa kapansin-pansin. Doon, sa gitna ng kadiliman at sa tunog ng pumapatak na ulan, bumulong siya sa kanyang sarili. Isang pangakong hinding-hindi niya sisirain. Mamumuhay tayo nang hindi siya kailangan. Tayong dalawa lang anak, 5 taon. Sa loob ng 5 taon, pinalago ni Marco Valeriano ang kanyang imperyo. Ang Valeriano Corporation ay hindi na lamang isang malaking kumpanya. Ito na ang pamantayan. Mula sa real estate hanggang sa teknolohiya, ang pangalan niya ay naging kasing kahulugan ng tagumpay. Nasa tuktok siya ng kanyang mundo. Ngunit ang tuktok ay isang tahimik na lugar. At kung minsan, ito ay nakakabagot. Natalo na naman tayo sa bidding para sa Laguna Technopark Project. Ang boses ng kanyang CFO ang bumasag sa katahimikan ng boardroom. Malamig na tinitigan ni Marco ang mga numerong naka-flash sa malaking screen sa harap. Pula. Lahat ay pula. Isang paalala ng isa na namang pagkatalo.
Tinapik-tapik niya ang kanyang mamahaling pluma sa makintab na mesa. Ang mahinang tunog ay umalingaw-ngaw sa silid at ang lahat ng miyembro ng board ay tila napipilan sa kani-kanilang upuan. Sino? Maikli at mariin niyang tanong. Hindi niya kailangang itaas ang kanyang boses. Ang lamig sa tono niya ay sapat na para magdulot ng kaba. Sila pa rin, sir? Sagot ng isa sa mga vice president. De La Cruz Holdings. De La Cruz. Isang pangkaraniwang apelyido. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, ang pangkaraniwang pangalan na iyon ay naging isang tinik sa kanyang lalamunan. Lumitaw sila mula sa kung saan, isang kumpanyang walang gaanong kasaysayan, ngunit may pondo na tila walang katapusan at may mga estratehiyang agresibo at hindi mahulaan. Ano ang alam natin tungkol sa kanila? Tanong ni Marco. Ang tingin ay hindi inaalis sa screen. Halos wala, sir. Napaka-pribado nila. Ang alam lang natin, ang CEO ay isang babae na kilala lamang sa pangalang Lana. Lana? Inulit ni Marco na parang nilalasahan ang pangalan. Isang pangalan, pero walang mukha. For 2 years, we've been fighting a ghost. Tumayo siya at hinarap ang board. Ang kanyang mga mata ay parang mata ng isang agila. Ayoko nang makipaglaban sa isang multo. I want a name. I want a face. I want to know who is daring to challenge me. Understood? Sabay-sabay na tumango ang mga miyembro ng board. Natapos ang meeting, nagkulong si Marco sa kanyang opisina, isang malawak na espasyo sa pinakatuktok ng Valeriano Tower kung saan tanaw niya ang buong Makati. Binuksan niya ang kanyang laptop at muling hinanap ang pangalan, Lana de la Cruz. Ang resulta ay pareho pa rin. Mga artikulo tungkol sa mga tagumpay sa negosyo ng De La Cruz Holdings, mga papuri sa henyo ng kanilang CEO. Ngunit wala ni isang litrato, wala ni isang interview. Tila ba sinadya ng babaeng ito na manatiling isang misteryo? Isang anino na nagmamanipula sa lahat mula sa likod ng mga kurtina. At iyon ang lalong nagpagalit sa kanya. Sanay siyang kinikilala ang kanyang mga kaaway. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Katrina, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida, dala-dala ang amoy ng kanyang pabango. Darling, are you ready? May dinner tayo with the Gonzaleses, remember? Sabi nito, habang tinitignan ang sarili sa salamin. Napahilot si Marco sa kanyang sentido. Katrina, I'm busy. Ang bawat salita ay pilit. Walang anumang lambing. Busy? You're always busy. Reklamo nito. Lumapit at ipinulupot ang mga braso sa kanyang leeg. Kalimutan mo muna yang trabaho. Let's have fun. Dahan-dahang inalis ni Marco ang mga braso nito. 5 taon na sila. Ngunit pakiramdam niya ay mas malayo sila sa isa't isa ngayon kaysa noon. Ang kanilang relasyon ay naging isang obligasyon, isang bagay na magandang tignan sa mga social pages pero walang laman sa loob. Paulit-ulit na lang ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa mga party, sa mga bagong alahas, sa kung sino ang kasama ng kung sino. Nakaramdam siya ng isang malaking espasyo sa kanyang dibdib. Isang espasyong hindi kayang punan ng tagumpay o ng isang perpektong relasyon sa papel. May problema sa kumpanya, Katrina. Sabi niya, hindi ako pwedeng umalis. Hey, De La Cruz Holdings, na naman ba yan? Umirap ito. Hayaan mo na sila. You're Marco Valeriano. No one can beat you. Pero natatalo na nila ako. Gustong isigaw ni Marco. Ngunit nanahimik na lang siya. Hindi na niya sinubukan pang magpaliwanag. Hindi rin naman ito maiintindihan ni Katrina. Maya-maya pa, pumasok ang kanyang executive assistant na si Leo, may dalang folder. Sir, may dumating na imbitasyon. Kinuha ito ni Marco. Ang sobre ay gawa sa mamahaling papel, simple ngunit elegante. At sa gitna, naroon ang logo na kinaiinisan niya. Isang D at C na magkakaugnay.
Binuksan niya ito, isang maikling sulat, isang imbitasyon para sa isang formal na pagpupulong, isang negosasyon para sa isang bagong proyekto. At ang pinakamahalaga sa lahat, the meeting will be personally attended by our CEO. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Sa wakas, lalabas na sa kanyang pinagtataguan ang multo. Leo, tawag niya sa kanyang assistant habang palabas na ito ng pinto. Yes, sir? I want you to use all our resources. Find out everything about this Lana. Education, family background, past employment, everything. I want to know who I'm up against. Bago pa man siya makatapak sa building na to. Masusunod po, sir. Nang makaalis si Leo, tumayo si Marco at muling tumingin sa bintana. Pinanood ang mga ilaw ng syudad na unti-unting sumisindi. Ang laro ay magbabago na. Oras na para ipakita sa misteryosong CEO na ito kung sino talaga si Marco Valeriano. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang biglang bumukas muli ang pinto ng kanyang opisina. Hindi na ito kumatok. Pumasok si Leo, namumutla ang mukha at hinahabol ang hininga. Sir, sabi nito, ang boses ay nanginginig. We have a problem. Tinaasan siya ng kilay ni Marco. What is it? Ang CEO, Ne, Dela Cruz Holdings. Andito na po siya. Napatingin si Marco sa kanyang relo. Masyado pang maaga para sa anumang meeting. And nag-aalangang dugtong ni Leo. And she's demanding to see you now. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng opisina. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng air conditioning system. Tinitigan ni Marco ang kanyang assistant na si Leo, na para bang nagsasalita ito ng ibang lengguwahe. She's where? Tanong ni Marco. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng awtoridad. Hindi niya gusto ang tono ng pagmamadali sa boses ng kanyang empleyado, lalo na't dala nito ang pangalan ng kanyang karibal. Sa labas po ng boardroom, sir. Kasama ang team niya. Sabi po niya, kung hindi raw kayo lalabas, aalis na lang sila at kakalimutan na ang anumang posibleng partnership. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo. The audacity, ang kapal ng mukha. Sino ang babaeng ito sa tingin niya? Pumunta sa teritoryo niya, sa oras na gusto niya, at magbanta pa? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hayaan mo siyang maghintay. Ngunit sa pagkakataong ito, umiling si Leo. Bakas sa mukha ang takot. Sir, I don't think that's a good idea. Seryoso po siya. Hindi makapaniwala si Marco. For the first time, nakita niya ang kanyang laging kalmadong assistant na natataranta. May kung anong kapangyarihan ang dala ng babaeng ito na nagawang takutin ang kanyang mga tauhan nang hindi pa man niya ito nakikita. Lalo lang siyang naging interesado. Fine, sabi ni Marco. Inaayos ang kanyang coat. Let's not keep the queen waiting. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Inaasahan niyang makakakita ng isang matandang babae o marahil isang aroganteng socialite na ginagamit ang pera ng pamilya. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa anumang uri ng pakikipaglaban. Pagdating niya sa harap ng malaking salaming pinto ng main boardroom, nakita niya ang isang grupo ng mga taong nakatayo roon. Mga lalaking nakasuot ng mamahaling business suit. Ngunit ang kanyang atensyon ay napako sa babaeng nakatalikod sa kanya. Nakatayo sa gitna ng lahat. Tila ito ang sentro ng kanilang mundo. Mahaba ang buhok nito. Itim na itim at tuwid, na bumabagsak sa kanyang likod. Nakasuot ito ng isang navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang matangkad at balingkinitang katawan. May aura itong hindi maipaliwanag, isang halo ng kapangyarihan, katahimikan, at panganib. Miss Lana, sabi ni Marco. Ang boses ay sadyang ginawang malakas para makuha ang atensyon nito. Dahan-dahang humarap ang babae.
At sa isang iglap, ang buong mundo ni Marco Valeriano ay gumuho. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kaninang kumpiyansa ay biglang naglaho, napalitan ng isang pagkabigla na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang puso niya, na dati kalmado, ay biglang dumagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Ang mukha, ang mga mata, medyo nagbago. Mas tumalas ang mga linya ng kanyang panga, mas may kumpiyansa ang tindig. Ngunit walang duda, kilalang kilala niya ang mukhang iyon. Ang mahiyain at laging nakayukong admin assistant. Ang babaeng tinawag niyang isang pagkakamali. Ang babaeng matagal na niyang kinalimutan. Alena? Halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan ay tila kinalawang sa kanyang lalamunan. Ang babae sa harap niya ay hindi man lang napakurap. Walang emosyon ang kanyang mukha, walang bakas ng pagkagulat, walang bakas ng nakaraan. Tanging isang malamig at propesyonal na tingin ang ibinigay nito sa kanya. Itinaas nito ang isang kilay. "It's Miss Dela Cruz to you, Mr. Valeriano," sabi nito. Ang boses ay kalmado, matatag, at walang bahid ng kahit anong panginginig. "Shall we begin? My time is valuable." Para siyang sinampal. Bawat salita nito ay isang sampal. Napilitan siyang igiya ito papasok sa boardroom. Ang isip niya ay blanko. Paano? Bakit? Saan siya nanggaling? Ang daming tanong, ngunit ang bibig niya ay ayaw bumuka. Nagsimula ang meeting. At doon, nasaksihan ni Marco ang isang ganap na pagbabago. Ang Alena na kilala niya ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay si Lana Dela Cruz. Matalas siyang magsalita. Bawat datos ay nasa dulo ng kanyang dila. Bawat argumento niya ay matibay. Bawat suhestiyon niya ay napakatalino. Siya ang may kontrol sa buong silid. Siya ang reyna sa kanyang kaharian. At si Marco ay isa lamang panauhin. Habang nagsasalita si Alena si Miss Dela Cruz tungkol sa mga projections at market shares, si Marco ay hindi makapag-focus. Tinititigan lang niya ito. Sinusubukang hanapin ang kahit anong bakas ng babaeng nakilala niya 5 taon na ang nakakaraan. Wala siyang makita. Ang babaeng ito ay isang estranghero, isang maganda, mapanganib, at napakatalinong estranghero. At habang nakatitig siya, isang nakakakilabot na tanong ang pumasok sa kanyang isip. 5 taon. 5 taon siyang nawala. Anong nangyari sa loob ng 5 taon na iyon? Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Isang babaeng assistant ni Alena ang pumasok at may ibinulong dito. Tumango si Alena. Isang bahagyang ngiti ang unang beses na nakita ni Marco sa kanyang labi mula nang magkaharap sila. Ngunit hindi ito para sa kanya. "Excuse me for a moment," sabi ni Alena sa lahat. "May mga importanteng bisita lang akong kailangang kamustahin." Bago pa man makasagot si Marco, 2 bata ang masayang tumakbo papasok sa silid. Isang batang lalaki at isang batang babae, mga 4 o 5 taong gulang. Kambal. "Mommy!" Sigaw nilang sabay at dumiretso sila kay Alena para yumakap sa kanyang mga binti. Napako ang tingin ni Marco sa 2 bata. Ang ganda ng mga ito, masigla at puno ng buhay. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang batang babae ay kamukhang-kamukha ni Alena. Ngunit ang batang lalaki, ang batang lalaki, ang hugis ng mukha, ang buhok, at higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga matang iyon ay ang mga matang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Para siyang nakatingin sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang pagyanig ng kanyang mga tuhod. Nagsimulang umikot ang buong silid. Lahat ng ingay ay nawala. Ang tanging nakikita at naririnig na lang niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga mata ay hindi maalis sa batang lalaki. Tumingin sa kanya si Alena at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang emosyon sa mga mata nito. Isang babala,
Ngunit huli na ang lahat. Hindi na niya kayang pigilan ang mga salitang gustong kumawala mula sa kanyang bibig. Nanginginig, itinuro niya ang mga bata. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Sino? Sino sila? Tanong niya. Ang bawat salita ay puno ng takot at hindi maipaliwanag na pag-asa. Mga anak ko ba sila? Ang biyahe pabalik sa sarili niyang opisina ay ang pinakatahimik na biyahe sa buhay ni Elena. Sa likod ng tinted na bintana ng kanyang sasakyan, ang maingay na syudad ng Makati ay parang isang pelikulang walang tunog. Katabi niya ang kanyang mga anak. Si Leah, ang kanyang maliit na prinsesa, ay nakasandal sa balikat niya at mahimbing nang natutulog. Si Liam naman, ang kanyang maliit na lalaki, ay tahimik na naglalaro sa kanyang cellphone. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya na may pag-aalala. "Are you okay, Mommy?" Tanong nito sa malambing na boses. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Elena. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Of course, baby. Mommy's just a little tired." Ngunit ang totoo, hindi siya pagod. Nanginginig siya sa loob. Ang maskara ng kalmadong CEO na si Lana de la Cruz ay unti-unti nang nabibitak. At sa ilalim nito ay ang takot na si Elena. Ang plano niya ay perpekto. Papasok siya sa teritoryo ni Marco. Ipapakita ang kanyang bagong lakas, makikipagnegosasyon bilang magkapantay, at aalis na may dignidad. Hindi kasama sa plano ang pagtakbo ng kanyang mga anak sa boardroom, at lalong hindi kasama sa plano ang tanong na iyon. Mga anak ko ba sila? Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagkabigla, ang gulat, ang hindi maitatagong pananabik sa mga mata ni Marco nang makita nito si Liam. Lahat ng iyon ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Nang makarating sila sa De La Cruz Holdings, maingat niyang ginising si Leah at inalalayan ang dalawa papasok sa kanyang pribadong opisina, kung saan may maliit na playroom na nakalaan para sa kanila. Habang abala na ang mga ito sa paglalaro, umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at ipinikit ang mga mata. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. 5 taon niyang itinayo ang pader sa paligid ng kanilang buhay. Isang pader na gawa sa bakal na idinisenyo para protektahan sila mula sa lalaking nagtaboy sa kanila at hindi niya hahayaang gumuho iyon ngayon. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi na niya kailangang tignan. Alam na niya kung sino iyon. Nagpatuloy ito sa pag-vibrate. Sunod-sunod. Tawag. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil ito at napalitan ng tunog ng mga text message. 1, 2, 5, 10. Hindi niya pinansin. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang ama, si Ricardo de la Cruz. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tapos na ang unang laban. Sabi nito sa mahinang boses, inilapag ang isang tasa sa harap niya. Ngayon magsisimula ang tunay na digmaan. Tumingin si Elena sa kanyang ama, ang nag-iisang taong nakasaksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Hindi ko alam kung kaya ko, Papa. Umupo si Ricardo sa tapat niya. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? 5 taon kang nag-aral. Pinamahalaan mo ang mga kumpanya natin sa Europa. Hinarap mo ang mga business tycoons na doble ng edad mo. At hindi ka kailanman natinag. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Isang Marco Valeriano lang ba ang magpapabagsak sa'yo? Hindi siya isang Marco Valeriano lang, sagot ni Elena. Ang pait ay bakas sa kanyang boses. Ama siya ng mga anak ko, at 5 taon na ang nakalipas bago niya naisipang alalahanin iyon, mariing sabi ni Ricardo. Elena, anak, nasa iyo ang desisyon. Pero anuman ang mangyari, nandito ako. Nandito kami. Ang mga salita ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tama ito.
Hindi na siya ang babaeng umiiyak na umalis ng Maynila. Isa na siyang reyna na nagtayo ng sarili niyang kaharian. Sa mga sumunod na araw, naging walang tigil ang mga pagsubok ni Marco na kausapin siya. Mga tawag na hindi sinasagot, mga text na hindi binabasa, nagpadala ito ng mga bulaklak sa opisina niya, na agad din niyang ipinatapon. Isang hapon, nagulat na lang siya nang harangin siya nito sa labi ng kanyang sariling gusali. "Alena, please," pagmamakaawa nito. Ang dating aroganteng CEO ay mukha ng desperado. "We need to talk. About the kids. About us." Tinitigan siya ni Alena ng malamig. Ang mga guwardya ay handa nang lumapit, pero sinenyasan niya silang huwag makialam. "There is no us, Mr. Valeriano," sagot niya. Ang bawat salita ay mabigat at malinaw. "And as for the children, they are mine." "They're mine too." "Nakikita ko ang sarili ko kay Liam." Giit nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alena. "Talaga? Ngayon mo lang sila nakita? 5 taon, Marco. 5 taon kitang hinintay. 5 taon na ako lang mag-isang nagpalaki sa kanila. Sa bawat lagnat nila sa gabi, ako ang nasa tabi nila. Sa bawat unang hakbang, sa bawat unang salita, ako ang nandoon." Huminga siya ng malalim. Pinapaalala sa sarili na huwag magpakita ng anumang kahinaan. "You lost that right 5 years ago," mariin niyang sabi. "You lost that right the moment you decided my children and I were just trouble to be paid off with a check." Pagkasabi niyon, tinalikuran na niya ito. Iniwang nakatayo roon na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit ang katapangan niya sa umaga ay napapalitan ng pag-aalinlangan sa gabi. Habang pinapatulog niya ang kanyang mga anak, tinititigan niya ang mukha ni Liam, ang mga mata ni Marco, ang ngiti ni Marco, at isang takot ang gumagapang sa kanyang puso. Kaya niya bang ipagkait sa anak niya ang karapatang makilala ang sariling ama? Tama ba ang ginagawa niya? Ang sagot sa kanyang tanong ay dumating kinabukasan. Hindi sa anyo ng bulaklak o text message. Dumating ito sa anyo ng isang opisyal na sobre na inihatid ng isang courier. Nakatatak dito ang pangalan ng isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, ang mga legal na dokumento ay malinaw at brutal. Isang formal na petisyon. Petition for Compulsory Recognition and Custodial Rights. At sa ilalim nito, ang isang utos mula sa korte. Isang utos na nagsasabing kailangan niyang isailalim ang kanyang mga anak sa isang DNA test. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Halos malukot ito. Ang pader na bakal na itinayo niya ay hindi na sapat. Naglabas na si Marco Valeriano ng kanyang kanyon. Ang digmaan ay hindi na sa pagitan nilang dalawa lang. Dinala na niya ito sa korte. Para kay Katrina Ilustre, ang mundo ay isang entablado at siya ang nag-iisang bida. Ang bawat araw ay isang pagtatanghal. Ang kanyang mga ngiti ay rehersado, ang kanyang mga tawa ay kalkulado, at ang kanyang mga luha ay ginagamit lamang kapag kinakailangan. Sa nakalipas na 5 taon, ginampanan niya ng perpekto ang papel ng the perfect fiancé ni Marco Valeriano. Palagi siyang nasa tabi nito sa mga social gatherings, isang magandang palamuti sa braso ng pinakamakapangyarihang CEO sa bansa. Ngunit sa likod ng mga kamera at ng mga pekeng ngiti, ang kanilang relasyon ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya mahal si Marco. Hindi naman talaga pagmamahal ang kailangan niya mula rito. Ang kailangan niya ay ang pangalan nito, ang kapangyarihan nito, at higit sa lahat, ang pera nito. "Katrina, anong oras na? Kanina pa naghihintay ang mga bisita." Ang sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng kanyang silid ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ngayong gabi ay ang anibersaryo ng kasal ng kanyang mga magulang, isang malaking pagtitipon na ginanap sa kanilang mansyon, isang mansyon na unti-unti nang kinakain ng mga utang. Tumingin siya sa salamin.
Perpekto ang kanyang makeup, kumikinang ang kanyang mga alahas. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay matagal nang nawala, napalitan ng isang bagay na mas madilim. Desperasyon. Ilang linggo na siyang balisa. Simula nang lumitaw ang babaeng iyon, ang multo mula sa nakaraan. Si Alena. Noong una, hindi niya ito pinansin. Isang hamak na assistant, isang pagkakamali. Ngunit ang Alena na bumalik ay hindi na isang basang sisiw. Isa na itong agila. At ang mga kuko nito ay nakatutok sa lahat ng bagay na inaakala ni Katrina ay sa kanya. Ang posisyon. Ang pangalan. Si Marco. Ang pinakamatinding dagok ay dumating noong nakaraang linggo. Pumasok siya sa opisina ni Marco nang hindi kumakatok. Isang bagay na madalas niyang gawin para ipakitang siya ang reyna roon. Ngunit natigilan siya sa may pinto. Nakatalikod si Marco. Kausap sa telepono ang abogado nito. Ang boses nito ay puno ng isang emosyong hindi pa niya narinig mula rito kailanman, hindi galit, hindi pagkabagot, kundi purong determinasyon. I don't care what it takes, mariing sabi ni Marco sa kausap. Gamitin niyo lahat ng koneksyon. I want custody. They are my children, my heirs, emiga, tagapagmana. Ang salitang iyon ay tumarak sa puso ni Katrina na parang isang punyal. Hindi na ito tungkol sa isang babae mula sa nakaraan. Ito ay tungkol sa hinaharap. Ang hinaharap ng Valeriano Empire. Ang hinaharap na dapat ay sa kanya. Sa magiging anak nila. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga pekeng ngiti ng mga bisita sa party, pakiramdam niya ay nasusuka siya. Ang lahat ng ito ang champagne. Ang magagarang damit. Ang bulungan ng alta sosyedad ay isang malaking kasinungalingan. Isang palasyong buhangin na anumang oras ay maaaring gumuho. Katrina, iya, ang kanyang ama, si Don Rafael Ilustre, ay lumapit sa kanya. Ngumiti ito sa mga bisita. Ngunit nang sila na lang ang magkaharap sa isang sulok, ang ngiti ay naglaho. We need to talk, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng bigat. Dinala siya nito sa kanilang library, malayo sa ingay ng party. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang tibok ng lumang orasan. Tumawag na naman ang bangko. Simula ng kanyang ama, hindi makatingin ng diretso sa kanya. They're giving us 1 month. Pagkatapos nun, kukunin na nila ang lahat. Ang bahay na ito, ang mga natitirang ari-arian. Lahat. Nanlamig si Katrina. 1 month? Akala ko ba naayos niyo na, Dad? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang ama. Paano ko aayusin, Katrina? Lubog na tayo. Matagal na. Ang tanging dahilan kung bakit nakakalutang pa tayo ay ang pangalan mo bilang fiancé ni Marco Valeriano. Napahawak si Katrina sa mesa para suportahan ang sarili. Ang katotohanan ay parang isang malaking sampal. Hindi lang ang kanyang marangyang pamumuhay ang nakataya, kundi ang buong pamilya niya. Kailangan mong pakasalan si Marco, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay halos isang pakiusap. You have to. Siya na lang ang natitira nating pag-asa. Pagkasabi niyon, iniwan siya ng kanyang ama sa dilim. Ang bigat ng mundo ay tila ipinasa sa kanyang mga balikat. Hindi na ito isang laro. Isa na itong laban para mabuhay. At si Alena, kasama ang 2 bastardo nito, ang pinakamalaking hadlang sa kanyang kaligtasan. Kinabukasan, gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag sa isang numerong matagal na niyang itinatago para sa mga panahong tulad nito. Hello? Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. It's Katrina Ilustre. Sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. I need you to find something for me. Anong kailangan ng senyorita? Tanong ng pribadong investigador. I want dirt on a woman named Alena de la Cruz, utos ni Katrina. Anything.
I don't care how you get it. Gusto kong malaman ang lahat ng ginawa niya sa loob ng 5 taon na nawala siya. Saan siya kumuha ng pera? Paano siya naging CEO ng isang malaking kumpanya mula sa wala? Find a weakness. Find a secret. Find something I can use. Lumipas ang ilang araw. Patuloy ang pagpapanggap ni Katrina sa harap ni Marco, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Hanggang sa isang gabi, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. May nakuha na ako, ma'am. Sabi ng investigador. What is it? Tanong niya. Puno ng pananabik. Ang totoo, ma'am. Malinis siya. Walang criminal record. Walang mga ex-boyfriend na mayaman. Pero may isang bagay na kahina-hinala. Ano yon? Nawala siyang parang bula 5 taon na ang nakakaraan. Isang simpleng assistant na walang pera. Pagkatapos, bumalik siyang isang bilyonaryo. Walang record ng nanalo sa loto. Walang record ng ibang pamilyang pinagmanahan. Ang tanging koneksyon lang niya sa yaman ay ang pagbubuntis niya sa anak ng isang bilyonaryo. Isang sandali ng katahimikan, pinoproseso ni Katrina ang impormasyon. Hindi niya kailangan ng pruweba ng isang krimen. Ang kailangan lang niya ay isang butas sa kwento. Isang bagay na kahina-hinala. Isang bagay na magdudulot ng duda sa isip ng mga tao. At doon, sa gitna ng dilim ng kanyang silid, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na kasing talino ng isang ahas at kasing dumi ng putik. Hindi niya kailangang patunayan na masama si Elena. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipinta ito bilang isang desperada at oportunistang babae. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng isang sikat na gossip blogger, isang babaeng kayang sirain ang reputasyon ng kahit sino, kapalit ng tamang halaga. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Katrina ay parang pulot na may halong lason. Hello? I have a story for you? Simula niya. Isang babaeng ginamit ang mga anak para maging mayaman. Ang umaga ay nagsimula tulad ng dati. Isang umaga ng bahagyang kaguluhan na puno ng pagmamahal. Si Elena, nasuot pa ang kanyang robe, ay abala sa paghahanda ng baon ni na Liam at Leah. Ang halimuyak ng sinangag at mainit na tsokolate ay pumupuno sa kanilang maluwag na penthouse unit. Mommy, can I have extra hot dogs? Tanong ni Liam, habang inaayos ang kanyang sapatos. Ako rin po, Mommy. Please? Segunda ni Leah. Ang mga matay nagniningning. Ngumiti si Elena. Ang mga sandaling ito, ang kanyang kayamanan, ang mga simpleng hiling, ang maliliit na yakap, ang matatamis na halik bago sila pumasok sa eskwela. Ito ang mundong binuo niya. Isang mundong ligtas, masaya, at malayo sa anumang anino ng nakaraan. Oh, iyon ang akala niya. Pagkaalis ng mga bata, naghanda na siya para sa isang mahabang araw sa opisina. Habang umiinom ng kape at binabasa ang mga financial reports sa kanyang tablet, biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang head of public relations. Ma'am Elena, good morning. Bati nito, ngunit ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Ma'am, I think you need to see this. Isang link ang ipinadala nito sa kanya. Nang buksan niya ito, isang artikulo mula sa isang sikat na gossip blog ang bumungad sa kanya. Ang pamagat pa lang ay tila isang suntok na sa kanyang sikmura. The Billionaire's Babies. Ang kwento ng isang desperadang assistant na ginamit ang mga anak para yumaman. Nabitawan ni Elena ang kanyang tasa. Mabuti na lang at sa carpet ito bumagsak. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang sinimulan niyang basahin ang bawat salita. Ang artikulo ay isinulat ng may kasamaan at talino. Inilarawan nito ang isang kawawang admin assistant na may lihim na obsesyon sa kanyang boss na si Marco Valeriano. Ikinuwento nito ang isang gabing pagkakamali na sinamantala raw ng babae.
Pagkatapos ay bigla itong nawala. Dala-dala ang isang sikreto. At pagkalipas ng 5 taon, na parang isang kabuteng biglang sumulpot, bumalik si Elena de la Cruz. Ngunit hindi na siya isang simpleng empleyado, isa na siyang CEO ng isang misteryosong kumpanya na may pondong walang pinanggagalingan. Ang tanong ng lahat, saan nanggaling ang pera? Isang source na malapit sa pamilya Valeriano ang nagsabing ang pagbabalik na ito ay may kasamang 2 alas, isang batang lalaki at isang batang babae. Mga anak na ngayon ay ginagamit niyang puhunan para piliting pakasalan siya ng bilyonaryong CEO. Hindi na niya tinapos ang pagbabasa. Ang bawat salita ay lason. Binaluktot nito ang katotohanan, pinuno ng mga kasinungalingan, at ipininta siya bilang isang masamang babae, isang oportunista, isang gold digger, isang inang ginagamit ang sariling mga anak. Nagsimulang mag-ring ng walang tigil ang kanyang cellphone. Mga tawag mula sa board of directors. Mga mensahe mula sa mga investor. Binuksan niya ang business news channel sa TV. At doon, nakita niya ang logo ng De La Cruz Holdings na may katabing malaking pulang arrow na nakaturo pababa. Ang kanilang stock ay bumabagsak at mabilis. Ang mga sumunod na oras ay isang malaking dagok. Sunod-sunod na pumasok ang mga email. Ang isang malaking partner mula sa Singapore ay nag-pull out. Isang kontrata na malapit ng mapirmahan ay biglang kinansela. Ang imperyong pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 5 taon ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Isang tawag ang sinagot niya. Si Marco. Elena, nakita ko na. Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng galit. This is Katrina's work. I'm sure of it. Kakausapin ko siya. I will fix this. Fix this? Mapait na tumawa si Elena. Paano, Marco? Nabasag na. Naniwala na ang mga tao. Ang pangalan ko. Ang pangalan ng mga anak ko. Dinungisan na. I'm sorry. Huwag ka nang mag-sorry. Putol niya rito bago patayin ang tawag. Hindi niya kailangan ng awa nito. Hindi ngayon. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating ng hapon na iyon. Sinundo niya ang kanyang mga anak mula sa eskwela. Si Liam ay tahimik lang, ngunit si Leah, ang kanyang masiyahing prinsesa, ay mugto ang mga mata at hindi nagsasalita. Nang makapasok sila sa loob ng kotse, niyakap siya nito ng mahigpit at nagsimulang humikbi. Mommy. Umiyak na sabi ni Leah. Sabi ni Chloe sa school, You're a bad person daw. Ginamit mo daw kami para magkapera. Totoo po ba yon, Mommy? Are you a bad person? Ang inosenteng tanong ng kanyang anak ay mas matalim pa sa kahit anong punyal. Niyakap ni Elena ang kanyang anak, habang ang sarili niyang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Wala siyang maisagot. Paano niya ipapaliwanag ang kasamaan ng mundo sa isang 5 taong gulang na bata? Gabi na. Ang mga bata ay natutulog na sa kanilang mga silid, ngunit si Elena ay nasa kanyang madilim na opisina sa De La Cruz Holdings. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin. Pinagmamasdan ang syudad sa ibaba, ang syudad na binalikan niya para patunayan ang kanyang halaga. Ang syudad na ngayon ay muling sumisira sa kanya. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang sakripisyo, tila nawalan ng halaga. Inilagay niya ang kanyang mga anak sa kapahamakan. Iyon ang katotohanang pinakamasakit sa lahat. Binalikan niya si Marco hindi para sa pera, kundi para sa respeto. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ang respeto ang unang nawala at ang mga anak niya ang nadamay. Ito na marahil ang dulo. Natalo na siya. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na salamin. Doon, sa gitna ng dilim, sa katahimikan ng gabi, umiyak siya. Umiyak siya hindi bilang CEO, kundi bilang isang ina na nabigo. Biglang bumukas ang pinto.
Isang sinag ng liwanag ang pumasok at kasama nito ang kanyang ama. Hindi ito nagsalita. Lumapit lang ito at umupo sa tabi niya sa sahig, tahimik na nakikiramay. Matapos ang ilang sandali, nang ang mga hikbi ni Alena ay humina na, nagsalita si Ricardo. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban, sabi nito. Inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Sinaktan nila ang pamilya ko, ang mga apo ko. It's time they know who we really are. Naging isang impyerno ang opisina ni Marco Valeriano. I don't care. Kill the story. Bayaran niyo lahat ng kailangang bayaran. Sigaw niya sa telepono. Kausap ang pinuno ng kanyang PR team. Palakad-lakad siya sa kanyang opisina na parang isang leong nakakulong sa hawla. Sa malaking screen sa pader, nakikita niya ang dalawang stock tickers, VNC at DCH. Parehong pula, parehong bumabagsak. Ang lason na ikinalat ni Katrina ay hindi lang sumira kay Alena. Sinisira nito ang tiwala ng mga investor sa kanilang parehong kumpanya. This was bad for business. Very bad. Sir, we're trying, sagot ng kausap niya, pero masyado nang malaki ang sunog. It's viral. We can't contain it. Ibinagsak ni Marco ang telepono. Napasabunot siya sa sariling buhok. Isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. He was Marco Valeriano. He could control everything. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang magawa. Hinarap na niya si Katrina. Ngunit tumanggi ito. Umiyak pa na parang siya ang biktima. Wala siyang pruweba. Wala siyang panlaban. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat. Kung naging mas matino lang sana siya, 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi lang sana niya itinaboy si Alena, hindi sana mangyayari ito. Biglang pumasok si Leo, ang kanyang assistant, hindi na kumatok. Sir, you need to see this. Now. Itinuro nito ang TV. Ano na naman yan? Inis na tanong ni Marco. Another gossip segment? Hindi po, sir. Umiling si Leo. Isang press conference. Live. Napakunot ang noo ni Marco. Hindi siya nagpatawag ng press conference. At siguradong hindi rin si Alena. Lumapit siya sa TV. Ang screen ay puno ng mga reporters mula sa lahat ng malalaking network. Ang podium ay simple lang. May logo ng isang hotel sa likod. Walang pangalan ng kumpanya. Sino ang nagpatawag nito? Isang lalaki ang lumabas mula sa gilid at naglakad papunta sa podium. Matanda na ito, marahil nasa mga 60 anyos. Simple lang ang suot nitong barong, hindi mukhang mamahalin, ngunit may bigat sa bawat hakbang nito. May awtoridad sa tindig nito na hindi maipaliwanag. Sino yan? Tanong ni Marco. Hindi ko po alam. Sir, sagot ni Leo. Nagsimulang magsalita ang lalaki. Ang boses ay kalmado ngunit malinaw at umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Magandang hapon sa inyong lahat. My name is Ricardo de la Cruz. Napatingin si Marco sa screen. De la Cruz. Ang ama ni Alena. Naalala niya ang sinabi noon ni Alena, isang simpleng empleyado lang daw ang ama nito. Anong ginagawa ng isang simpleng empleyado sa isang press conference na puno ng media? Biglang nagkagulo ang mga reporters. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Isang matandang reporter sa harap ang napatayo. Ang matay nanlalaki sa gulat. Diyos ko. It's him. Narinig ni Marco na sabi ng reporter. Malapit sa mikropono. Si Ricardo, the Lion de la Cruz. Nanlamig ang dugo ni Marco. Ang pangalang iyon. Narinig na niya iyon dati. Mga kwento mula sa kanyang sariling ama. Isang alamat sa business world noong dekada 80 at 90. Isang henyo. Isang napakapribadong tao. Isang ruthless na kalaban na bigla na lang nawala sa sirkulasyon matapos ang isang trahedya sa pamilya.
Akala ng lahat ay namatay na ito o tuluyan ng umalis ng bansa. At ang alamat na iyon ay ang ama ni Alena. Ipinatawag ko kayo ngayong hapon para linawin ang mga kasinungalingang ibinabato sa aking anak na si Alena de la Cruz. Kalmadong pagpapatuloy ni Ricardo na para bang hindi niya napapansin ang kaguluhan. Sa sumunod na 20 minuto, pinanood ni Marco ang isang masterclass ng pagwasak. Walang sigaw, walang galit, tanging mga malamig na katotohanan. Ipinakita ni Ricardo sa malaking screen sa likod niya ang mga dokumento, ang financial statements ng Illustre Holdings na nagpapakita ng bilyon-bilyong utang, ang mga record ng loan defaults, ang mga notice of foreclosure mula sa mga bangko. Ang pamilya Illustre ay bankrupt, simpleng sabi ni Ricardo, at ang tanging paraan para mailigtas sila ay ang isang kasal sa pagitan ni Katrina Illustre at ni Mr. Marco Valeriano. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang audio recording, ang boses ni Katrina, kausap ang isang investigador. Malinaw na naririnig ang utos nito. I want dirt on her. Anything. I don't care how you get it. Napatakip ng bibig ang mga reporter. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Habang pinapanood ito, hindi galit ang naramdaman ni Marco, kundi isang malalim at nakakapasong kahihiyan. Ang babaeng pinili niya. Ang babaeng ipinagpalit niya kay Alena. Isang desperadang sinungaling. Samantalang, si Alena, ang babaeng hinusgahan niya bilang isang oportunista, ay anak pala ng isang hari, isang prinsesang hindi kailanman nangailangan ng pera ni numan, lalo na hindi ng pera niya. Naging bulag siya, isang arogante at mayabang na bulag. Tinapos ni Ricardo ang press conference sa isang pahayag na tumatak sa isipan ng lahat. Tumingin ito ng diretso sa kamera at para kay Marco, pakiramdam niya ay siya mismo ang tinititigan nito. Maaaring nawala ako ng matagal, sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang babala. Pero hayaan ninyong maging malinaw ito sa lahat. Sinumang manakit sa aking anak at sinumang manakit sa aking mga apo ay kinakalaban ako. At sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ang araw na iyon. Pagkatapos noon, umalis na ito sa podium. Naiwan si Marco na nakatayo sa harap ng TV. Tulala. Ang buong kwento ay binaliktad. Si Katrina ang kontrabida. Si Alena ang biktima. At siya ang pinakatanga sa lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message. Kinuha niya ito, umaasang isang galit na mensahe mula kay Katrina o tawag mula sa kanyang mga abogado. Ngunit ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Alena, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang mensahe. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang umaasa. Umaasa sa isang salita ng pagpapatawad o kahit isang salita lang, ngunit ang nabasa niya ay mas masakit pa sa isang sampal. Stay away from us. We will handle this on our own. Nakatitig si Marco sa screen ng kanyang cellphone, ngunit hindi na niya binabasa ang mga salita. Ang mga ito ay nakatatak na sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Stay away from us. We will handle this on our own. Ilang salita lang, pero ang bigat ay parang isang pader na bakal na biglang itinayo sa pagitan nila. We will handle this on our own. Ibig sabihin, hindi siya kasama. Hindi siya kailangan. Sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan, sa kabila ng kanyang yaman, sa mata ni Alena at ng pamilya nito, isa lang siyang estranghero. Isang problema. Ibinaba niya ang telepono. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang nakakalamig na pakiramdam ng kawalan. Tama si Alena. Tama ang ama nito. Kaya nilang ayusin ito ng mag-isa. Si Ricardo de la Cruz. Ang alamat,
ay kayang pabagsakin ang sinuman, kabilang na si Katrina. Hindi nila kailangan ang tulong niya. Hindi nila kailangan ang pera niya. Ano pa ang maibibigay niya? Ano pa ang natitira sa kanya? Naglakad siya papunta sa bintana at tinanaw ang syudad sa ibaba. Ang mga gusali ay mga simbolo ng kanyang tagumpay. Ang mga kotseng dumadaloy sa mga kalye ay bahagi ng kanyang imperyo. Ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay walang halaga ang lahat ng iyon. Maaari niyang bilhin ang lahat ng bagay sa mundo, maliban sa isang bagay na pinakamahalaga, ang pamilyang hindi niya alam na mayroon pala siya. Doon, sa harap ng salamin kung saan nakikita niya ang sariling refleksyon, isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang lahat ng ginawa niya simula nang bumalik si Alena ang paghahabol, ang mga abogado, ang legal na kaso, ay mga galaw ng isang CEO, mga galaw ng isang taong sanay na nakukuha ang lahat sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan, ngunit hindi CEO ang kailangan ni na Alena at ng mga anak niya. Ang kailangan nila ay isang ama, isang lalaking handang aminin ang kanyang mga pagkakamali. Isang malalim na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na nakakatakot. Isang desisyon na labag sa lahat ng itinuro sa kanya ng mundo ng negosyo. Ngunit alam niyang ito na lang ang natitira niyang alas, ang huli at ang pinakatotoo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang PR head. "Leo," sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ng kanyang assistant kailanman. "Magpatawag ka ng isa pang press conference. Para sa akin. Ngayong hapon." "Pipo? Sir?" Nag-aalangang tanong ni Leo. "Sigurado po kayo? The market is still unstable. Baka po mas makabuting manahimik muna tayo?" "This isn't about the market anymore, Leo," putol ni Marco. "This is about everything else. Just do it." Pagdating ng hapon, ang silid ay muling napuno ng mga reporter. Mas marami pa kaysa sa presscon ni Ricardo. Ang bulungan ay mas malakas. Ang mga kamera ay mas nakatutok. Lahat ay nag-aabang. Ano ang isasagot ng isang Marco Valeriano na nasukol? Naglakad si Marco papunta sa podium. Walang arogansya, walang ngiti. Tanging ang bigat ng 5 taong pagsisisi sa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim at hinarap ang mga kamera. "Magandang hapon." Simula niya. "Nandito ako ngayon hindi bilang CEO ng Valeriano Corporation. Nandito ako bilang isang lalaking nagkamali. Natigilan ang lahat. 5 taon na ang nakalipas." Pagpapatuloy niya, ang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon. "May isang babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Isang babaeng simple at mabuti ang puso. At ako, sa aking kayabangan at sa aking personal na mga demonyo, ay binaliwala siya. Sinaktan ko siya sa paraang hindi mapapatawad. Hindi siya gumamit ng mga malalalim na salita. Kinuwento niya ang lahat, mula sa kanyang pananaw, nang walang anumang pagtatakip. Marami sa inyo ang magtatanong kung bakit," sabi niya. "Hindi ito isang excuse, pero ito ang totoo." Tumingin siya sa malayo, na para bang inaalala ang isang madilim na nakaraan. "Lumaki ako na may takot sa puso ko. Ang sarili kong ina ay iniwan kami para sa isang mas mayamang lalaki. Kaya buong buhay ko, naniwala ako na ang pag-ibig para sa mga taong tulad ko ay laging may katumbas na presyo." Napatingin siya sa sahig, ang kahihiyan ay bakas sa kanyang mukha. At dahil sa katangahan at kahangalan na iyon, hindi ko nakita ang pinakasincere na taong nasa harapan ko na. Hinusgahan ko siya base sa aking masakit na karanasan, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo sa isang kamera sa gitna, na para bang kinakausap niya ang iisang tao lang sa buong mundo. "Alena, kung pinapanood mo to," nagsimulang manginig ang kanyang boses, "patawarin mo ako.
Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatan. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Ang tanging hinihiling ko lang ay ang pagkakataong maging ama sa mga anak ko. Hayaan mo akong bumawi sa kanila. Hayaan mo akong ipakita sa kanila na hindi ako ang duwag na lalaking nagtaboy sa inyo noon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi na niya ito pinunasan. Mahal na mahal kita, bulong niya. Noon pa man. Ngayon ko lang naintindihan. Bilang panghuli, humarap siya sa lahat. Simula bukas, pansamantala akong bababa bilang CEO ng Valeriano Corporation para ayusin ang aking pamilya. Ang kumpanya ay magiging maayos, pero ang pamilya ko, ang pamilyang sinira ko, kailangan kong subukang buuin muli. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at umalis. Iniwan ang isang silid na puno ng mga taong natigilan at walang masabi. Hindi siya bumalik sa kanyang opisina. Hindi siya umuwi sa kanyang malaking bahay. Nagmaneho siya, walang tiyak na direksyon, hanggang sa ang kanyang sasakyan ay huminto sa tapat ng isang pamilyar na gate, ang bahay ni Ricardo de la Cruz. Nagsimulang umambon. Hindi niya ito pinansin. Bumaba siya ng sasakyan. Hindi siya nagdala ng payong. Naglakad siya papunta sa harap ng gate at huminto. Doon, sa ilalim ng unti-unting lumalakas na ulan, hinubad niya ang lahat ng kanyang pagiging Valeriano. Wala ang kanyang driver. Wala ang kanyang mga bodyguard. Wala ang kanyang mamahaling coat. Tanging siya lang. Isang basang-basang lalaki. Isang nagsisising ama. Isang nagmamahal na lalaki. Nakatayo lang siya roon naghihintay. Pinanood ni Alena ang buong press conference mula sa sala ng kanilang bahay. Katabi niya ang kanyang ama, habang ang mga anak niya ay payapang natutulog na sa kani-kanilang silid. Sa bawat salitang binitawan ni Marco, pakiramdam niya ay isang piraso ng pader na bakal na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang unti-unting natitibag. Nakita niya ang bawat emosyon sa mukha nito, ang pagsisisi, ang sakit, at ang isang bagay na hindi niya pa nakikita rito dati, ang pagpapakumbaba. Nang aminin nito ang kanyang pagmamahal at tumulo ang luha nito, hindi na rin niya napigilan ang sarili niyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng isang bagay na mas komplikado, isang halo ng awa, pag-unawa, at isang maliit na kislap ng damdaming matagal na niyang ibinaon. Lahat ng tao ay nagkakamali. Anak, basag ng kanyang ama sa katahimikan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin nila pagkatapos. Hindi sumagot si Alena. Ang isip niya ay gulong-gulo. Maya-maya pa, tumunog ang intercom. Ang guwardiya sa gate. Ma'am? Sir? Andito po sa labas si Mr. Valeriano. Sabi nito. Bakas sa boses ang pag-aalinlangan. Nakatayo lang po sa gitna ng ulan. Ayaw pong umalis. Napatingin si Alena sa bintana. Ang kaninang ambon ay isa ng malakas na buhos ng ulan. Naisip niya si Marco. Nakatayo roon. Mag-isa, basang-basa, ang CEO, ang bilyonaryo. Inalis ang lahat ng kanyang korona para lang maghintay sa labas ng kanilang pinto. Tumingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng sagot. Ngumiti lang ito ng bahagya. Ang desisyon ay nasa iyo, anak. Puso mo iyan. Huminga ng malalim si Alena. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Kumuha siya ng isang malaking payong. Nang buksan niya ang gate, ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Marco, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang mamahalin nitong damit ay nanlilimahid na sa katawan. Ang buhok nito ay bagsak sa kanyang noo. Ngunit ang mga mata nito, nang makita siya, ay puno ng isang emosyon na hindi maikakaila. Pag-asa. Hindi nagsalita si Alena. Naglakad siya palapit at ipinayong ito sa ibabaw ni Marco.
Tinitigan siya ni Marco. Ang tubig ulan ay umaagos sa kanyang mukha. Alena, pumasok ka muna. Baka magkasakit ka, sabi lang niya. Ang boses ay kalmado. Sa loob, iniwan niya ito sa sala at kumuha ng tuwalya. Walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang patak ng ulan sa labas at ang tunog ng lumang orasan. Para saan ang lahat ng iyon, Marco? Tanong ni Alena nang sa wakas ay makaupo na sila. Para sa katotohanan? Sagot nito, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Para sa inyo. Ang press con, ang pagbibitiw mo sa pwesto. At hindi mo kailangang gawin iyon. Kailangan, mariing sabi ni Marco. Kailangan kong patunayan, hindi lang sa'yo, kundi sa sarili ko, na handa kong talikuran ang lahat para sa pagkakataong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi bilang CEO, kundi bilang ako lang. Bilang Marco. Bilang ama. Tinitigan siya ni Alena ng matagal. Sinusubukan niyang basahin kung mayroon pa ring bahid ng kasinungalingan. Ngunit wala siyang makita kundi sinseridad. Hindi ganong kadali, Marco. Sabi niya, ang boses ay puno ng bigat ng nakaraan. Ang tiwala. Kapag nasira, hindi na naibabalik ng basta-basta. Alam ko. Mabilis na sagot nito. Hindi ako humihingi ng isang buong cake. Kahit isang mumo lang, Alena. Isang pagkakataon. Hayaan mo akong ipakita sa iyo araw-araw na nagbago na ako. Hayaan mo akong ligawan ka ulit. Hayaan mo akong ligawan ang sarili kong mga anak. Ang mga huling salita nito ang tumagos sa puso ni Alena. Kinabukasan, maagang dumating si Marco. Hindi na ito nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lang. May dala itong mga laruan. Medyo na ilang pa noong una. Si Leah ay nagtago sa likod ni Alena, habang si Liam ay matapang na tinitigan lang si Marco. Umupo siya sa sahig, sa level ng mga bata, at sinimulang buuin ang isang maliit na kotse. Hindi niya sila pinilit. Hinayaan lang niya silang mapanood siya, hanggang sa si Liam, na hindi na natiis ang kuryosidad, ay lumapit. That's not how you do it, sabi nito. This piece goes here. Ngumiti si Marco. Ah, okay. Can you teach me? Iyon ang simula. Ang mga sumunod na araw, linggo, at buwan ay naging isang mabagal na sayaw ng paghilom. Araw-araw, nandoon si Marco. Hindi bilang bisita, kundi bilang isang taong gustong matuto. Natuto siyang magtimpla ng gatas ni Leah. Natuto siyang magbasa ng mga bedtime stories para kay Liam. Sinusundo niya sila sa eskwela. Tinuturuan sa kanilang mga takdang aralin. Walang engrandeng mga regalo, walang mga mamahaling bakasyon, tanging oras at presensya. Isang hapon habang naglalaro sila sa parke, nadapa si Leah at nagasgasan ang tuhod. Bago pa man makalapit si Alena, si Marco na ang unang sumalo rito, niyakap ito at hinalikan ang masakit na bahagi. Shh! It's okay, princess, sabi nito. Daddy's here. Iyon ang unang beses na narinig ni Alena na tinawag ni Marco ang sarili na daddy. At si Leah, sa gitna ng kanyang pag-iyak, ay hindi kumontra. Gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Naglalakad sina Alena at Marco sa hardin ng bahay. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay nagniningning. Salamat, Marco, sabi ni Alena. Para saan? Para sa lahat? Sagot niya, tumingin dito. Para sa pagtupad sa pangako mo. Ngumiti si Marco, isang ngiting totoo at walang bigat. Sinusubukan ko pa lang. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init niyon ay pamilyar. Ngunit ang pakiramdam ay bago na. Wala ng pag-aari, tanging respeto at paglalambing. Hindi na tayo babalik sa dati, Alena, sabi nito. Pero siguro, pwede tayong bumuo ng isang bagay na bago.
Tumingin si Alena sa kanilang mga kamay na magkahawak. Ang sakit ay nandoon pa rin. Isang peklat na marahil ay hinding-hindi na mawawala. Ngunit sa ibabaw ng peklat na iyon, may isang bagong damdaming tumutubo at pag-asa. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo. Mula sa puso. Sa unang pagkakataon sa harap ni Marco pagkalipas ng maraming taon. Okay, Mr. Valeriano, sabi niya, may halong panunukso sa kanyang boses. Let's see what you've got. Pinanood ni Alena ang buong press conference mula sa sala ng kanilang bahay. Katabi niya ang kanyang ama, habang ang mga anak niya ay payapang natutulog na sa kani-kanilang silid. Sa bawat salitang binitawan ni Marco, pakiramdam niya ay isang piraso ng pader na bakal na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang unti-unting natitibag. Nakita niya ang bawat emosyon sa mukha nito, ang pagsisisi, ang sakit, at ang isang bagay na hindi niya pa nakikita rito dati, ang pagpapakumbaba. Nang aminin nito ang kanyang pagmamahal at tumulo ang luha nito, hindi na rin niya napigilan ang sarili niyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng isang bagay na mas komplikado, isang halo ng awa, pag-unawa, at isang maliit na kislap ng damdaming matagal na niyang ibinaon. Lahat ng tao ay nagkakamali, anak. Basag ng kanyang ama sa katahimikan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin nila pagkatapos. Hindi sumagot si Alena. Ang isip niya ay gulong-gulo. Maya-maya pa, tumunog ang intercom. Ang guwardiya sa gate. Ma'am, Sir, andito po sa labas si Mr. Valeriano. Sabi nito, bakas sa boses ang pag-aalinlangan. Nakatayo lang po sa gitna ng ulan. Ayaw pong umalis. Napatingin si Alena sa bintana. Ang kaninang ambon ay isa ng malakas na buhos ng ulan. Naisip niya si Marco. Nakatayo roon, mag-isa, basang-basa, ang CEO, ang bilyonaryo. Inalis ang lahat ng kanyang korona para lang maghintay sa labas ng kanilang pinto. Tumingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng sagot. Ngumiti lang ito ng bahagya. Ang desisyon ay nasa iyo, anak. Puso mo iyan. Huminga ng malalim si Alena, tumayo siya, at naglakad papunta sa pinto. Kumuha siya ng isang malaking payong. Nang buksan niya ang gate, ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Marco, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang mamahalin nitong damit ay nanlilimahid na sa katawan. Ang buhok nito ay bagsak sa kanyang noo. Ngunit ang mga mata nito, nang makita siya, ay puno ng isang emosyon na hindi maikakaila. Pag-asa. Hindi nagsalita si Alena. Naglakad siya palapit at ipinayong ito sa ibabaw ni Marco. Tinitigan siya ni Marco. Ang tubig ulan ay umaagos sa kanyang mukha. Alena, pumasok ka muna. Baka magkasakit ka. Sabi lang niya, ang boses ay kalmado. Sa loob, iniwan niya ito sa sala at kumuha ng tuwalya. Walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang patak ng ulan sa labas at ang tunog ng lumang orasan. Para saan ang lahat ng iyon, Marco? Tanong ni Alena, nang sa wakas ay makaupo na sila. Para sa katotohanan, sagot nito. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Para sa inyo, ang presscon, ang pagbibitiw mo sa pwesto, at hindi mo kailangang gawin iyon. Kailangan. Mariing sabi ni Marco. Kailangan kong patunayan, hindi lang sa'yo, kundi sa sarili ko, na handa kong talikuran ang lahat para sa pagkakataong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi bilang CEO, kundi bilang ako lang, bilang Marco, bilang ama. Tinitigan siya ni Alena ng matagal. Sinusubukan niyang basahin kung mayroon pa ring bahid ng kasinungalingan. Ngunit wala siyang makita, kundi sinseridad. Hindi ganoon kadali, Marco, sabi niya.
Ang boses ay puno ng bigat ng nakaraan. Ang tiwala, kapag nasira, hindi na naibabalik ng basta-basta. Alam ko, mabilis na sagot nito. Hindi ako humihingi ng isang buong cake. Kahit isang mumu lang, Alena. Isang pagkakataon. Hayaan mo akong ipakita sa'yo araw-araw na nagbago na ako. Hayaan mo akong ligawan ka ulit. Hayaan mo akong ligawan ang sarili kong mga anak. Ang mga huling salita nito ang tumagos sa puso ni Alena. Ligawan ang sarili kong mga anak. Kinabukasan, maagang dumating si Marco. Hindi na ito nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lang. May dala itong mga laruan, medyo nailang pa noong una. Si Lia ay nagtago sa likod ni Alena, habang si Liam ay matapang na tinitigan lang si Marco. Ngunit si Marco ay matiyaga. Umupo siya sa sahig, sa level ng mga bata, at sinimulang buuin ang isang maliit na kotse. Hindi niya sila pinilit. Hinayaan lang niya silang mapanood siya, hanggang sa si Liam, na hindi na natiis ang kuryosidad, ay lumapit. "That's not how you do it," sabi nito. "This piece goes here." Ngumiti si Marco. "Ah, okay. Can you teach me?" Iyon ang simula. Ang mga sumunod na araw, linggo, at buwan ay naging isang mabagal na sayaw ng paghilom. Araw-araw, nandoon si Marco, hindi bilang bisita, kundi bilang isang taong gustong matuto. Natuto siyang magtimpla ng gatas ni Lia. Natuto siyang magbasa ng mga bedtime stories para kay Liam. Sinusundo niya sila sa eskwela, tinuturuan sa kanilang mga takdang aralin. Walang engrandeng mga regalo, walang mga mamahaling bakasyon, tanging oras at presensya. Isang hapon, habang naglalaro sila sa parke, nadapa si Lia at nagasgasan ang tuhod. Bago pa man makalapit si Alena, si Marco na ang unang sumalo rito, niyakap ito at hinalikan ang masakit na bahagi. "Shh, it's okay, princess," sabi nito. "Daddy's here." Iyon ang unang beses na narinig ni Alena na tinawag ni Marco ang sarili na daddy, at si Lia, sa gitna ng kanyang pag-iyak, ay hindi kumontra. Gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Naglalakad sina Alena at Marco sa hardin ng bahay. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay nagniningning. "Salamat, Marco," sabi ni Alena. "Para saan? Para sa lahat," sagot niya. "Tumingin dito. Para sa pagtupad sa pangako mo." Ngumiti si Marco. Isang ngiting totoo at walang bigat. "Sinusubukan ko pa lang." Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init niyon ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay bago na. Wala nang pag-aari, tanging respeto at paglalambing. "Hindi na tayo babalik sa dati, Alena," sabi nito. "Pero siguro, pwede tayong bumuo ng isang bagay na bago." Tumingin si Alena sa kanilang mga kamay na magkahawak. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang peklat na marahil ay hinding-hindi na mawawala. Ngunit sa ibabaw ng peklat na iyon, may isang bagong damdaming tumutubo at pag-asa. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo, mula sa puso, sa unang pagkakataon sa harap ni Marco, pagkalipas ng maraming taon. "Okay, Mr. Valeriano," sabi niya. May halong panunukso sa kanyang boses. "Let's see what you've got." Pinanood ni Alena ang buong press conference mula sa sala ng kanilang bahay. Katabi niya ang kanyang ama, habang ang mga anak niya ay payapang natutulog na sa kani-kanilang silid. Sa bawat salitang binitawan ni Marco, pakiramdam niya ay isang piraso ng pader na bakal na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang unti-unting natitibag. Nakita niya ang bawat emosyon sa mukha nito, ang pagsisisi, ang sakit, at ang isang bagay na hindi niya pa nakikita rito dati, ang pagpapakumbaba. Nang aminin nito ang kanyang pagmamahal at tumulo ang luha nito, hindi na rin niya napigilan ang sarili niyang mga luha.
Ngunit hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng isang bagay na mas komplikado, isang halo ng awa, pag-unawa, at isang maliit na kislap ng damdaming matagal na niyang ibinaon. Lahat ng tao ay nagkakamali, anak. Basag ng kanyang ama sa katahimikan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin nila pagkatapos. Hindi sumagot si Alena. Ang isip niya ay gulong-gulo. Maya-maya pa, tumunog ang intercom. Ang guwardiya sa gate. Ma'am, sir, andito po. Sa labas si Mr. Valeriano. Sabi nito, baka sa boses ang pag-aalinlangan. Nakatayo lang po sa gitna ng ulan. Ayaw pong umalis. Napatingin si Alena sa bintana. Ang kaninang ambon ay isa ng malakas na buhos ng ulan. Naisip niya si Marco. Nakatayo roon mag-isa, basang-basa, ang CEO. Ang bilyonaryo. Inalis ang lahat ng kanyang korona para lang maghintay sa labas ng kanilang pinto. Tumingin siya sa kanyang ama. Naghahanap ng sagot. Ngumiti lang ito ng bahagya. Ang desisyon ay nasa iyo, anak. Puso mo iyan. Huminga ng malalim si Alena. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Kumuha siya ng isang malaking payong. Nang buksan niya ang gate, ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Marco, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang mamahalin nitong damit ay nanlilimahid na sa katawan. Ang buhok nito ay bagsak sa kanyang noo. Ngunit ang mga mata nito, nang makita siya, ay puno ng isang emosyon na hindi maikakaila. Pag-asa. Hindi nagsalita si Alena. Naglakad siya palapit at ipinayong ito sa ibabaw ni Marco. Tinitigan siya ni Marco. Ang tubig ulan ay umaagos sa kanyang mukha. Alena, pumasok ka muna. Baka magkasakit ka. Sabi lang niya, ang boses ay kalmado. Sa loob, iniwan niya ito sa sala at kumuha ng tuwalya. Walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang patak ng ulan sa labas at ang tunog ng lumang orasan. Para saan ang lahat ng iyon, Marco? Tanong ni Alena. Nang sa wakas ay makaupo na sila. Para sa katotohanan. Sagot nito, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Para sa inyo. Ang preskon. Ang pagbibitiw mo sa pwesto. Ang hindi mo kailangang gawin iyon. Kailangan. Mariing sabi ni Marco. Kailangan kong patunayan, hindi lang sa'yo, kundi sa sarili ko, na handa kong talikuran ang lahat para sa pagkakataong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi bilang CEO, kundi bilang ako lang. Bilang Marco, bilang ama. Tinitigan siya ni Alena ng matagal. Sinusubukan niyang basahin kung mayroon pa ring bahid ng kasinungalingan. Ngunit wala siyang makita, kundi sinseridad. Hindi ganoon kadali, Marco. Sabi niya, ang boses ay puno ng bigat ng nakaraan. Ang tiwala, kapag nasira, hindi na naibabalik ng basta-basta. Alam ko, mabilis na sagot nito. Hindi ako humihingi ng isang buong cake. Kahit isang mumu lang. Alena, isang pagkakataon. Hayaan mo akong ipakita sa'yo araw-araw na nagbago na ako. Hayaan mo akong ligawan ka ulit. Hayaan mo akong ligawan ang sarili kong mga anak. Ang mga huling salita nito ang tumagos sa puso ni Alena. Ligawan ang sarili kong mga anak. Kinabukasan, maagang dumating si Marco. Hindi na ito nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lang. May dala itong mga laruan. Medyo nailang pa noong una. Si Lia ay nagtago sa likod ni Alena. Habang si Liam ay matapang na tinitigan lang si Marco. Ngunit si Marco ay matiyaga. Umupo siya sa sahig, sa level ng mga bata, at sinimulang buuin ang isang maliit na kotse. Hindi niya sila pinilit. Hinayaan lang niya silang mapanood siya hanggang sa si Liam, na hindi na natiis ang kuryosidad, ay lumapit. That's not how you do it, sabi nito.
This piece goes here. Ngumiti si Marco. Ah, okay. Can you teach me? Iyon ang simula. Ang mga sumunod na araw, linggo, at buwan ay naging isang mabagal na sayaw ng paghilom. Araw-araw, nandoon si Marco. Hindi bilang bisita, kundi bilang isang taong gustong matuto. Natuto siyang magtimpla ng gatas ni Leah. Natuto siyang magbasa ng mga bedtime stories para kay Liam. Sinusundo niya sila sa eskwela. Tinuturuan sa kanilang mga takdang aralin. Walang engrandeng mga regalo. Walang mga mamahaling bakasyon. Tanging oras at presensya. Isang hapon, habang naglalaro sila sa parke, nadapa si Leah at nagasgasa ng tuhod. Bago pa man makalapit si Alena, si Marco na ang unang sumalo rito. Niyakap ito at hinalikan ang masakit na bahagi. Shh! It's okay, princess, sabi nito. Daddy's here. Iyon ang unang beses na narinig ni Alena na tinawag ni Marco ang sarili na daddy. Gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Naglalakad sina Alena at Marco sa hardin ng bahay. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay nagniningning. Salamat, Marco, sabi ni Alena. Para saan? Para sa lahat. Sagot niya, tumingin dito. Para sa pagtupad sa pangako mo. Ngumiti si Marco. Isang ngiting totoo at walang bigat. Sinusubukan ko pa lang. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init niyon ay pamilyar. Ngunit ang pakiramdam ay bago na. Wala nang pag-aari, tanging respeto at paglalambing. Hindi na tayo babalik sa dati, Alena, sabi nito. Pero siguro, pwede tayong bumuo ng isang bagay na bago. Tumingin si Alena sa kanilang mga kamay na magkahawak. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang peklat na marahil ay hinding-hindi na mawawala. Ngunit sa ibabaw ng peklat na iyon, may isang bagong damdaming tumutubo, pag-asa. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo, mula sa puso, sa unang pagkakataon sa harap ni Marco pagkalipas ng maraming taon. Okay, Mr. Valeriano, sabi niya. May halong panunukso sa kanyang boses. Let's see what you've got. At sa panibagong umaga na puno ng pag-asa, dito natin iiwan ang kwento ni na Alena at Marco mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat ngiti sa paglalakbay ni na Alena at Marco. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa tunay na lakas na matatagpuan sa loob ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga kababaihan. Ang kwento ni Alena ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa paghahanap ng isang taong bubuo sa atin, kundi sa pagtuklas ng sarili nating halaga para buuin ang ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating sarili. At ito ay tungkol sa pag-asa. Ang pag-asa na kahit pagkatapos ng pinakamatinding bagyo, ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa at nagbibigay ito sa akin ng inspirasyon hanggang sa ating susunod na kwento, Kwentong Puso TV.